ngayon po, ito na ang sitwasyon, no? Ang bansag nga po dito, bagamat tumututulo po ang ating mga kagalang-galang na mga mambabatas, with all due respect to them, hindi daw po ito soft pork, ano po? Oo, ito raw po ay tulong sa bayan. Ano ang balak ng inyong grupo? Considering po na approve na po ito. Babasahin ko lang ha. Opo, sa ngayon, ito pong MAIFIF ay 51 billion. Yung AX, ano po, nagsimula sa 27 billion sa NEP, naging 63 billion. Pati nga po ang tupad, 12 billion po ito. At ngayon nga po ay naging 25 billion. Ito ho yung mga sinasabi nga na mga dole out na mga programa ng gobyerno. Ano ang balak ng inyong grupo? Meron ba kayong gagawing legal? Sir, ano pong balak nyo? Well, so merong mga kasama kami looking into the legality of this. Meron ng mga for sure na tingin namin hindi legal and we may file a case sa Supreme Court against it. Pero that will take a lot of preparation. Ang isang clear sa amin, Ted, na violation, yung provision sa current GAA na pagka magbabayad yung MyFIP, no? DOH budget ang MyFIP for healthcare, hindi kailangang aprobadong gamot ang ibigay ng aprobado sa formulary or sa health technology assessment. Pwede nilang bayaran yung mga gamot na hindi pa approved, no? Kasi ayon sa previous law, yung Universal Healthcare Law, PhilHealth cannot invest or give money for technology na hindi pa approved ng ating health technology assessment process. So, wala pa siya sa formulary. So, isipin mo, nangangailangan na nga ng tulong ng mga tao. Naghihirap sila sa gastos. Tapos, ang gagamitin ng pera para sa mga gamot na hindi naman napatunayang beneficial. So, isa yon na sa tingin namin clearly unconstitutional kasi the GAA, yung Appropriations Act natin, inaamyendahan niya yung mga batas na nakaraan, no? Ang budget dapat para sa budget, hindi niya pwedeng amyendahan. Yun na yung nagdesisyon na ang Supreme Court diyan last year, hindi ba? Yung the GAA should not amend specific laws before kailan po nangyari yan, Doc? Kailan po nangyari yan na ang MAIFIF ay ginamit po sa pagbabayad sa gamot na hindi po naman approved ng ating formulary? Ngayon, sa GAA for 2026, nakalagay dyan, even if they're not in the formulary, pwedeng bayaran ng ng MAIFIF? Ng MyFIP, oo. So, ang layunin nila dyan, yung mga hindi pa approved na effective naman, kailangan bayaran kasi yun nga yung mga mahal, no? Kaya lang, because tatanggalin mo yung requirement na yun, may possibility na yung babayaran nyo, wala namang visa, di ba? O na-promote lang ng mga pharmaceutical company, babayaran mo na. Hindi pwedeng gano'n. So ano yan? Nandun yan sa current provision. Okay, sa pagkaalam ko, nandyan din yan sa 2025. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!